Katulad ngayon, sa panahon natin ngayon, gaano karami ang mamamayan na hindi namang supportive dyan o sympathizer ng mga lefties, lalo na ng MPA. Kasi katulad ko, ako peace-loving citizen ako eh. Ayoko ng gulo eh. Di ba? Oh. Gaano karami yung katulad natin na peace-loving citizen, mga kaibigan, ang ganap na o lubusang naniniwala sa armed forces natin ngayon. Meron pa ba? Ha? Kukunti na lang. Oh, nangangahulugan ba yun kapag hindi ka naganap na naniniwala sa Armed Forces of the Philippines? Nangangahulugan ba sympathizer ka ng komunista o ng mga terorista? Eh ayaw nga natin yan eh. Natatakot tayo dyan eh. Di ba? Oh, meron silang gustong gawin. Kaya nila ginagawa itong mga pananakot na ito, meron silang pinaplano para katakutan na sila at wala nang kumibo. Oh, bakit ang tao ngayon, katulad natin, ako, tatapatin ko kayo. Nung minsan pinagmumura nung magkakapatid yung isang general na retired. Abay, sa galit ko eh. Doon sa ginawa rin sa general eh. Gumawa ako ng Facebook account eh. Facebook page. Ang pangalan, Support Our Soldiers. Katulad ko, kasi tatay ko sundalo eh. Nung araw eh. Korean War veteran ang tatay ko. Ang mga tsuhin ko, nagsilbi sa military. Marami akong kamag-anak na nagsilbi sa military. Mga kaibigan. Pero ngayon, ang dahilan kung bakit ang tao nawawala na ng tiwala. Hindi niyo ba alam na dito sa administrasyong ito, iisa na lang sana ang inaasahan natin? Sino? Yan sanang Armed Forces of the Philippines. Kasi nga, ang mandato niyan, pwede lamang silang sumunod sa legal na utos sa kanila. Hindi sila pwedeng sumunod sa anumang utos sa kanila na illegal. Pero sa takbo ng mga pangyayari, nakikita natin ngayon, naniniwala ako na ang karamihan ngayon sa mga Pilipino hindi na nagtitiwala sa Armed Forces of the Philippines. Bakit? Yan pa magpapahamak sa atin eh. Paano natin nasabi yan? Wala na ho eh. Yung kanilang tungkulin na ipagtanggol ang bansa at mamamayan laban sa anumang pananakop, ginagampanan ba nila yun? Di ba inutusan sila? Huwag kayong pupunta riyan ha. Diyan sa sa lugar na teritoryo natin pero sinasakop ng China. Huwag kayong magpatrolya, ayaw. Hindi ba illegal yun? Sumunod ba sila o hindi? Sumunod sila, di ba? Sila, kayo nga ang nagpapahamak sa bansa natin eh. Isipin ninyo yan yung mga kampo ng military sa buong bansa. Ultimo yung Camp Aguinaldo. Akalain mo, pinayagan nila na pagtayuan ng communications facilities ng China. Mga kaibigan. Samantalang, nakikita ninyo ang ibang mga bansa, lahat ay nag-iingat na. Lahat ng klaseng pag-iingat laban sa ginagawang kahayupan ng China. Mga kaibigan, ultimo mga estudyante ayaw nang papasukin. Katulad sa Japan, hindi na sila tatanggap ng estudyante
Bakit? Ito'y pagkatapos na mapaghuhuli sa Amerika yung mga estudyante na ang pakay pala talaga nun, paniniktik, pangangalap ng impormasyon kung paano nila mapapabagsak ang Amerika. Napakalaking bansa niyan. Sipin niya. Kaya ang Japan, at sigurado, may mga susunod pa dyan na bansa. Sa Canada, ganun din di ba? Ang Japan, di ba kamakailan merong inilabas na pahayag na hindi na muna sila magpapapasok na ng mga estudyante na dayuhan. Kasi ang China pwedeng gumamit ng ibang tao yan Lalo kung ang tao kukunin nila sa Pilipinas, ang daming taksil sa bansa natin ngayon. Ang daming traidor sa sarili nilang bansa ngayon. Kaya hindi man sila i-single out mo man ang China, huwag mo papapasukin yan na estudyante dito. Pagbawal mo. Ano gagawin niya? Madaling-madali Kukuha ko ng mga Pilipinong taksil sa bayan nila, yung mga traidor sa bayan nila. Babayaran ko lang yan. Yan ang gagamitin ko para kumalap ng impormasyon. O kaya, hindi po pwede yan Hindi ba? Meron tayong mga hindi dapat na ipinapaalam. Kung sa publiko nga, hindi mo dapat ipaalam Basta't involving national security. Di ba? Ginagamit ko pang example dito. Yung aming ipinanalong kaso nung araw. Tungkol sa access to public records ng mamamayan dahil dun sa kasong yon. Niliwanag ng Korte Suprema. Tama kami sa aming ipinaglaban. Gusto naming makakuha ng dokumento sa GSIS. Listahan ng mga pangalan ng mga assemblyman sa panahon ni dating Pangulong Marcos na pag-upo bago ang snap election ay nakautang sa GSIS. Ayaw kaming bigyan ng GSIS ng kopya. Kaya ang ginawa namin, dumulog kami sa Korte Suprema sa pangunguna ni Attorney Rick Balmonte, isa ring radio commentator. Marami kami ron. May newspaper man, pero mas marami kaming commentator doon. Ako pinakabata, si Cauding Bartolome, si Waldy Carbonell. Mga kaibigan, pagkatapos ng 3 taon, humingi kami ng mandamus sa Korte Suprema at pinaburang kami. Naglabas ng mandamus ang Korte Suprema, inuutusan ang GSIS na ilabas ang dokumento sapagkat yan ay karapatan ng mamamayan, lalo na, sabi ng Korte Suprema, ang mga media practitioner sapagkat yan ay kailangan nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga mamamahayag. Niliwanag ng Korte Suprema yan. Pero, meron pasubali doon sa desisyon na yon. Niliwanag din yon ng Korte Suprema. Ano ang pasubali doon? Lahat ng dokumento pwedeng magkaroon ng karapatan ang mamamayan at ang mga nasa media. Mga kaibigan, pero ang pasubali, hindi pwede o maliban sa mga dokumento na merong kinalaman sa national security. Kita ninyo? Ito hindi Di ba? May mga, meron talagang hindi pwedeng sa publiko. Di ba? Na mga
lihim na dapat military lang at mga nasa gobyerno lang ang nakakaalam. Mga kaibigan, ito hindi. Kakaiba na ngayon ng military. Baliktad na ho. Kung hindi ako nagkakamali, kayo na yung komunista ngayon eh. Kasi lahat ng ginagawa ng komunista sa China, yun ang gusto ninyong gawin dito eh. Tapos binabaliktad nyo. Ang terorista, yung mga artista. Basta nagtanggol sa karapatan ng tao, nagtanggol sa karapatan ng mga kababaihan, binabansagan ninyong terorista eh. O red tagging, kung tawagin ngayon, di ba? Ang red, di ba, komunist yan? Mga kaibigan, babansagan ka komunista. Hindi ko lang napanood ng buo kanina eh. Siguro, baka bukas, nasa pahayagan na yan, meron ng mga nagsasalita ngayon na abogado tungkol dun sa implementing rules and regulation na inilabas ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Justice. Isipin mo, mere suspicion daw. Pwede ka nang kasuhan ng rebellion o ng terrorism. Mga kaibigan, kanino nyo ikakaso yung terorismo sa Pilipino? Hindi naman Pilipino ang mga terorismo. Ang terorismo nandun sa Mindanao. Ano ginawa nyo? Di ba binigyan nyo ng autonomy? Di ba ng Bangsamoro Law? Pagkatapos ang gagawin yung terorista, yung mga peace-loving citizen, yung mga law-abiding citizen na nag-e-exercise ng kanilang constitutional right. Na kung tawagin natin freedom of expression. Ito ang terorista. Kung talagang tatapusin niyo yung terorista, bakit marami pang rebelde sa Mindanao? Di ba? Ba't hindi natatapos? Ang hirap Gusto raw nila, ganda ng pangalan ng National Task Force to End Local Communist. Local, kaya nila ni local, may imported in China. In China mismo. Mga kaibigan, hindi sila, itong task force na ito, para lang sa local. Ibig sabihin, laban ito sa sarili niyang mamamayan. Kung wala yung batas na yun, kung ang communist ideology dito, hindi ko sinusuporta Sabi ko nga sa inyo sa panahon ni Marcos, bakit ako nakilala sa radyo ng Administrasyong Marcos? Kasi nung araw, nagpapatawag sila ng ng mga meeting sa Malacanang. Panahon ni Pangulong Marcos, lahat ng broadcaster sa iba't ibang himpilan, mga commentator. Yan sila Noli Boy, wala yan, nasa labas lang yan. Natuklasan ako dahil saan? Sa aking, di ba? Kinukwento ko sa inyo dahil nakikinig sa atin madalas yun si Kajun Mariano, dating artista yun Sa kanya ko kinuha yung kopya ng sinulat ni Ross Munro na nalathala sa pahayagan. Kasi yung hawak niyang papel, na-translate sa Tagalog. Yun, anti-communist yun Yung binasa natin yun, karanasan yun na isinulat sa aklat na ang pangalan Ross Munro. Mga kaibigan. Tinagalog Kaya nga, humingi ako sa kanya ng kopya.
Nung basahin ko sa radyo yon, hindi ko akalain. Yung palang Malacanang, nakamonitor. Walang gumamit sa radyo nun eh. Bukod tanging ako lang eh. Kabago-bago ko lang nun. Sa radyo. Mga kaibigan. Kaya ipinatawag ako ni dating NTC, National Telecommunications Commission, Commissioner Antonio Barrero. Sino si Barrero at that time? Kanang kamay ni Mrs. Marcos yun eh. Yan ang inuutusan ni Mrs. Marcos. Pag ang kakausapin ng mga nasa broadcast industry, yan ang kanyang Man Friday. Hindi ko alam kung bakit ako pinatawag. Nung makaharap ko alam mo sabi, kinongratulate ako. Sabi niya, napakinggan ka namin Ang ganda nung binasa mo, Tagalog. Walang gumamit sa radyo mga kaibigan alam niya man ninyo yung administrasyon ni Marcos noon, anti-communist yun. Di ba? Mga kaibigan. Natuwa. Sabi, kinongratulate ako. Pagkatapos nun, tuwing magpapatawag ng meeting ng mga commentators at mga broadcaster sa Malacanang, kasama na ako. Sila Joe Tarok, wala yan. Nasa labas lang yan Ang kasama ko, lahat ng mga veterano doon sa loob ng Malacanang. Alam nila madalas nakikinig sa atin si Sheriff Felicidario, tsaka yung kapatid niya na dating waiter sa Malacanang. Kilala ako noon dahil doon nga sa Malacanang, yung si Rudy Puti. Mga kaibigan. Kaya wala tayong magagawa kasi nung nawala si Marcos, na-legalize itong ideology na ito. Panahon ni Marcos, bawal talaga yan. Bawal mong ituro yan, idoktrina yan. Bawal yan. Ngayon hindi ano katunayan mo? Bakit mo sasabihin, not yet, NPA? Hindi nga NPA, pero not yet. Isipin mo yun. Pagkatapos, sabi niya, Liza Soberano, ayan dinidirekta niya yung tao. There's still a chance to abdicate that group. Ako hindi ko nasubaybayan kung ano ang dahilan. Ito yata si Liza Soberano, may mga sinasabing laban sa maling ginagawa sa gobyerno, pinupunan niya. Pero, mga kaibigan, freedom of speech niya yun May freedom siya Bakit? Sino kayong mananakot ng ganyan basta-basta? Hindi ba? Bakit nyo ginagawa yan? Yan ba gusto ng incheck? Yan ba utos sa inyo ng incheck? Ng China? Sabi niya, there's still a chance to abdicate that group. If you don't, you will suffer. Ayan tinan mo. May chance ka pa na talikuran, abdicate the group. Kung hindi, sabi, sasapitin mo yung sinapit ni Josephine Ann Lapira. Matakin mo yung sabihin mo, pinatay pala ito. Itong Josephine na ito. Napatay ito. Bakit mapapatay doon? Hindi naman underground yan si Liza Soberano. Di ba? Tsaka si Catriona Gray. Catriona Gray, tinitingalaya sa buong mundo. Sino ka? Ano ka ba? Nagpapasiklab? Gusto mo sumikat? Sa kapinsalaan ng ibang tao? Yung
Hindi ba terorismo yan, yung ginagawa nitong si General? Hindi ba yan ang terorismo? Hindi ba ang terorismo, pananakot yan? Nag-ahasi ka ng takot? Di ba? Sana kung ang matatakot dyan, ito lang mga ito eh. Siyempre yung publiko, maalarma yan. Anong kasalanan nito? Eh mga magnanakaw nga eh, nakasama nyo sa gobyerno eh. Hindi ba? Walang puknat eh, hindi nyo nasasawata eh. Yan ang talagang terorista, yung Congress. Oh, terorista ng pondo yan eh. Gaano karaming sanggulang pinatay niyan? Namatay sa gutom. Tingnan niyo, pinagpaparti-partihan lang ang pera ng taong bayan. Sila-sila lang ang naghahati-hati. Oh, hindi ba itong ginawang ito mismo ni Parlade, ito ay, ano na eh, yan ay terorismo. Yan ang terorismo. Tapos baliktad, sasabihin mo, terorista, yung nagsalita, naging guest speaker. Ha? Eh, lintik po mga kaibigan. Eh, kayo ang pabrika ng ng terorista eh. Kaya yung mga tao na pipilitang sumama dyan sa ganyang mga kalokohan eh. Hindi ba? Sapagkat, dahil sa ginagawa ninyo. Oh, mga kaibigan, hindi yan ang terorista. May terorista ba sexy? Ang gaganda niyan. Catriona Gray. Oh, tanong mo kay Manong Chavit Singson kung terorista si Catriona Gray. Di ba nakakunan sila? Nagtutulog-tulogan si Chavit para madikit dong kay Catriona Gray. Di ba? Na-booking siya ni Catriona Gray eh. Gusto niyang daganan eh. Ha? Gusto niyang yung pumiplacing. Ha? Tsumechempo eh. Pagka kumagat, huli na. Di ba? Lintik, ang babaw, Luma na style ni Governor Chavit eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Kinantsawan pa nga siya ni Presidente Digong nyo eh. Di ba? Better luck next time daw. Nagtulog. Sipin mong gaganda niya. Mas mukha ka pang terorista dyan eh. Pagdikitin nga kayo niyan. Ano ba itsura mo? Ganyan ka makapagsalita. Ha? O gusto mo lang talaga mapag-usapan, baka may balak kang kumandidato rin. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bueno, ito namang si Senador Lacson, ito isa pang salary nito eh. Mantakin ninyo, yan ngayon naglalabasan na yung kunyari sinasabi ngayon ni Lacson, paliwanag nyo nga, bakit ganito yan, ganon, yung implementing rules and regulations para doon sa anti-terror bill na ginawa ng gobyerno tsaka ng Department of Justice na mere suspicion, pwede ka ng, di lahat pwede mong gawin yon. Paano ka makiklear? Sa husgado na. Kung yung husgado matino pa. Kasi may mga konting mga husgado ngayon, nakikita ko matino. Mga nagdidesisyon. Konti na lang yun.
Ngayon, etong si Lacson, nung pinagpipilitan nila to, di ba? Pinagpilitan nila, nung ipasa nila. Dahil magandaan niya yan. Pagka yan ang hindi na ipasa, yan ang pagsisisihan nyo sa bandang uli. Di kasama sila sa gumawa ng kalukuhang ito. Ngayon, lahat ng klaseng panganib nakaamba na. Diyan sa anti-terror law na yan. At doon sa implementing rules kung paano, yung mechanics, kung paano nila i-implement. Sila-sila rin eh. Sipin mo, yung bumubuo na magsasabing ililista ka ron, Malacanang din yun eh. Mga kaibigan eh. Pagkatapos, may Court of Appeals daw. Siguro, doon magpapa-issue ng warrant. Sino ba nagsabing nagalit dyan sa Court of Appeals? Di ba si Presidente Digong nyo? Nung bago siyang upo? Ayoko yung mga TRO dyan, binibenta raw yung TRO sa Court of Appeals. Tapos yun ang pagagawin nila. Di siyempre, alam nyo na kung ano mangyayari. Di ba? Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, alam nyo nakakatuwa, itong ginagawa nating maliit na pagtulong sa mga working musicians at entertainers na hanggang ngayon ay isinasara ng mga nasa gobyerno ang kanilang pintuan sa mga taong ito. Wala man lang gumagawa para alamin paano nga pala itong sarado pa yung mga establishmento, lahat yan. Paano kaya nabubuhay yung mga... Marami na yan, alam na nila yan eh. Pero baliwala eh. Pero ang nakakatuwa dito, meron tayong mga kababayan at mga kasamahan dati na mga entertainer, musicians. Ang nag-aambag sila mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, wala ho sa halaga yan eh. Pero magugulat ka. Nagugulat ako. Meron akong isang kaibigan na kasama ko. Kasi pagbukas ko ng cellphone kagabi, nabasa ko yung message ng kanyang pinakontak sa atin. Ewan ko, ba't ayaw niya akong kontakin? Direkta. Kinontak ako nung kaibigan niya. Pagkatapos, ang sabi doon, siya na pakiusapan na kumontak sa akin para alamin kung paano maipapadala ang kanyang tulong. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan niya. Siya ho ay nakasama ninyo, sabi, sa Sendai, 1978. Totoo yun. Sabi ko, alam ko na kung sino yan eh. Hindi ko lang matandaan ang pangalan. Yung muka, nasa ulo ko kasi may litrato kami noon, magkasama kami lagi. At siya lang ang naging kaibigan ko roon na Pilipino. Sila Mandy Cabangis na nandoon sa Japan din si Mandy noon eh. Pero hindi kami magkatropa doon ni Mandy dahil, alam mo na, sila kasi noon nagsettle sila roon sa Japan eh. May pamilya sila roon. Pati yung isa, yung si Joey. Joey rin yun, yung drummer dati nila, Mandy. Ngayon, tumawag ito. Siya lang ang kaibigan ko kasi.
sa Sendai na Pilipino. Mga kaibigan ko iba, Hapon. Siya Pilipino. Lagi kami magkasama. Magkasama kaming sa tulugan eh. Oh, sa tinutuluyan namin. Nasa ilalim kami ng hotel. Yung tulugan namin, yung parang CR. Di ba yung mga CR na plastic? Hindi CR yun, pero plastic siya. Yung kwarto, plastic. Mga kaibigan. Tumawag nga yun. Nung sinabi niya nakasama ko sa Sendai, sabi ko, ganito ba itsura niya? Ganito. Ayun nga. Nagtataka lang kung ba tayo niyang kumontak. Nagpadala ng tulong. Mga kaibigan. Marami pa akong kwento. Merong isa nga senior citizen. Nakuha niya raw yung kanyang pension yata. Nagpadala ng amount. Sabi ko, huwag na ho kayo magpadala kasi mas kailangan ninyo yan. Hindi, gusto kong makatulong sa mga musician. Sabi niya, sa susunod na kuha ko ulit, magpapadala pa ulit ako. Sabi ko, huwag niya kayong magpadala ulit. Hindi, magpapadala pa rin ako. Mga kaibigan, ang dami kong katulad nun, yung isang matagal ng kaibigan, Simos 1978, ilang taon yun? 88, 98, 2008. 42 years ago, 42 years ago. Sipin ninyo, hindi kami nagkikita nun tao. Siguro, nasa agap niya tayo dito sa ating programa. Diba? Nasa Japan na pala nakatira. Sino mag-aakalang nandun na siya? Hindi ko, nung sabihin sa akin, siya kagad ang pumasok sa isip ko. Pero, hinanap ko ngayon sa Facebook. Pagka pala hinanap mo siya sa Facebook, hindi mo siya makikilala. Ganon din siguro ako, hindi niya rin ako makikilala. Kaya niya lang nalaman yan dahil nga meron tayong ganitong programa. Huwag kayong mag-alala, yung mga natulungan natin, meron pa kayong susunod. At hari nawa, umabot ito hanggang Disyembre. Meron akong ilan lang natatanggalin at papalitan naman ng iba. Pero 98% doon sa tinulungan natin ngayon. May gitsandano ang natulungan namin. At tutulungan pa, hindi pa naman tapos ang October Kaya patuloy pa tayong nagpapadala doon sa mga naihabol. May gitsandaan ho. Yaan. At yung November, magkakaroon kayo ulit. Kahit papano, di ba? Hindi man ako mayor Yung mayor nga Sipin ninyo ito, 1,000 lang ito. Alam ko maliit yan, wala namang mararating masyado yan, di ba? Pero makatutulong yan dahil sa tindi ng kagipitan ngayon. Malaking maitutulong na rin yan. Pero kumpara mo yan doon sa ayuda ng mga mayor, di hamak na mas may value ito. Kasi kung ibibili pa natin ng goods yan, maaring hindi kayo makakain ng mabibili. Di ba? Hindi naman pare-pareho tao. Ang taste ng tao. Ang panlasa. Di ba? Mahirap yun Bigay mo yung pera, siya na bahalang bumili niya. Di ba? Hindi naman niya kailangan ng pagkain, halimbawa, kailangan naman niya gamot. Di ba? May mga ganun na iba, gamot talaga. Nakatulong ng konti yung ating ayuda sa mga entertainers. Mahigit na kami 100 ang target natin sana 150 lang. Pero hindi ko na rin ginawa 150, 100 kasi para magkaroon sila ulit. At kung loloobin pa, baka tumuloy pa tayo hanggang December dahil sa patuloy po ang pagdating pa rin ng tulong sa atin. Nandyan sa screen natin kung paano ninyo maipadadala ang inyong tulong, mga kaibigan.
ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Congressman Boy Liatchon. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit